Saan po nakatira? 54 years old na nagkasakit. Okay, pausapin natin po. Saan ako dito ng video? Ano yan? Yan mo. Ito ngayon ang dinaramdam ko. Yan na pwede na ganyan na. Grabe po. Mga magandang morning mga kaigan. Ito na naman tayo. Maghanap tayo ngayon ng isang deserve na matutulungan. Okay? So, ito kasing dadaanan natin. Dumana tayo dito dati. Pero, may napansin kaya kasi tayo dito na bahay dati na medyo nahirap. Kaya yun, dadaanan natin dito kaigan. Titingnan natin kung talagang deserve silang tulungan. Okay, yan po. Okay. Yan yung bahay mga kaigan. Yan. Kita nyo po. Yan. Slow mo natin siya para makita nyo. So, liliko tayo. Babalikan natin yan. Para alamin natin talaga kung bakit tagpi-tagpi yung bahay nila. So, malalaman natin yan kung bakit. So, ngayon, pagtutulungan natin sila. Pero maghanap muna tayo ng kung sino sa atin yung maaaring tumulong kasi wala pa naman tayong kita dito sa ating pagbablog. So, kailangan natin na magliko muna ng perang pangtulong sa ating mga kaibigan. So, May nakatira ba dyan sa bahay na yan? Meron po. Bakit po? May mga magulang po. Opo. Bakit po sir? Kaya lang, ano lang ako kasi mukhang Sa ngayon po, yung asawa ko ang diyan nakalalabas pa lang sa hospital. palabas lang sa ospital. Nandyan po siya. Kuya po nakahiga. titingnan natin siya mga kaibigan. Pupunta natin siya sa bahay niya. Ano po siya? Interview natin para malaman natin kung bakit siya nagkasakit. Nandyan po nakatira. Po. Ilang taon na po? Ilang taon na po siya? Si Agong po. Oh, 54 po. 54. So ito mga kaibigan, 54 years old na nagkasakit. Kaya siguro hindi nila na papagawa yung bahay nila kasi gawa ng may sakit. So alamin natin mga kaibigan kung ano yung dahilan ng sakit niya. Okay? Pausapin natin po yung asawa niya, ang lalaki na may sakit. Ilang taon na po kayo dito nakatira? Matagal na sir. Tagal na po. Opo. Ba't na? So mga kaibigan, medyo may yung aso nila. Ito lang yung bahay niya. Pasensya po yung Kuya, magandang araw. Okay lang ba ako dito mag-video? Okay lang po. Anyway, kuhan ko kasi yung na-hospital po ba kayo, kuya? Ha? Oo. Dati nga po mahigit 2 taon ako hindi nakalakad. Dalawang taon? Mahigit. Hmm. Ito, naano ko po ito. Ano po? Lumit ng ito tapos Yan, kan po po. Na paano yan? Kan mo? ito ngayon ang dinaramdam ko nga po kaya na-hospital. Sakit ka po? Anong sakit mo? Sabi ko find days yung doktor infection daw po sa Sa loob ng tiyan? opo yung sa daanan ng ihi. Yung sa kidney po. Ganon sa tubo. Papunto sa So, kailang balik na po kasi ako dito. Ngayon lagi kong parang gusto kong pumunta dito sa inyo kasi nga ganito nakikita ko po yung kasi yung yung kumbaga ang tawag dyan butas-butas baga po. Opo. Wala po kayong anak? Meron po kaso Asan po yung anak nyo? nasa bayan po yung panganay ko. Yung pangalan niyo? Nagpagamot ng may gina ako, nakakatrabaho na ako. Opo. Pagamot ako bago mag-graduate po ba yun ng grade 12. Mm.
nung magbalikan baga po nung klase, kailangan vaksin. Opo. Dahil sa nasa sila nag-aaral sa private sa RC. Ay nung magpa-vaccine po, nung second dose nung yung Pfizer, doon siya nakaramdam ng Masakit din po. ng pero makita mo po ang katawan yun, ang ganda ng katawan, mataba. Ilan po ang anak nyo? Bali 6 po. Ano mga anak nyo? So, nagtatrabaho naman po yung mga anak nyo. Ngayon nagtatrabaho po isa, yung babae. Yung iba po. Yung isa may asawa na. Tapos yung 3 nag-aaral. Kasi po, dito lang po kayo nakatira. Wala po kayo ng bahay. Meron po kaming bahay, yan, tindahan ko po. Tapos yung bahay ko po dito na sira na po. Kaya hindi ko pa po nagawa noon. Dahil sobrang mahirap pera, no? Mahirap Opo. po kumita. Opo. So, ito, kung papaayos natin ito sa bahay mo pag maghihilipin lang tayo ng konting pera para siyempre kailangan natin itong ayusin. Kasi kung ganito lang pang bahay, paano po pag nagbagyo? Opo. Lumilikas po kami. Oo, lilipas talaga po tayo. Nagbagyo, mahirap ang buhay. Opo. Kaya, yung sakit niyo po, kailan pa po yan? Dahil nung nagtrabaho po ako, tapos nung Martes po, pag sumakit ito. Tapos nung bandang Tingin nga po ng tiyan niyo po, sir. Oh, ang laki na po, ang laki mga na po. Pero hindi. Oh, maano siya eh. Parang may laman siya. Pero sumasakit po siya. Po ngayon, nung niresitahan ako ng gamot ng doktor. Pero kang buntis. Kaya nga po, nawala-wala yung sakit na. Tapos kailan sabi, daw? Papa-ultrasound pa. So, kung po, pwede kitang tingnan yan kasi yan nga po ng pulsa niya. Sa tingin ko po, mahina ang oxygen na pumapasok sa katawan nyo. Kasi base sa puso nyo, mahina ang pagpitik ng pulso nyo. Sabihin, konektado yan sa puso. Sa tingin ko, meron kang dyan sa may kidney mo. Kaya siguro, yung pag-ihi mo din, hindi masyado ka nag-ihi. Yung nga po, na medyo minsan naapektahan, nag-apekto po sa pag-ihi ko. Minsan ma-update. Update ko. Tapos minsan pagkatapos mong umihi, parang may bula na yung sa dulo. May bula na po. Opo. Ano po ang bula na yung malapot din? Yung malapot nga. Malapot po. May infection pa po talaga sa... Yun na, mayroon daw infection sa ng doktor. Dito po kayo natutulog. Opo, dito kami natutulog dalaw ng asawa ko. Kaya dito yung Pero yung ko, kasama ko lang naman anak ko rito ngayon. Yun po, yung babae. bahay nyo. So yun mga kaigan ang tinatulugan ng kanyang anak. Dito, sino po natutulog dito? Butas-butas din yung dinding mga kaigan. Kaya kailangan natin talaga po siyang Magabi. matulungan para mapalitan po yung Grabe. dingding ng bahay nila. Magkaano tayo ng para dyan para mapagawa yung bahay. Tutulungan po kita. Hindi ka po mag-alala. Salamat po sir. So, kung kasi hindi pwede ganitong bahay nyo eh. Ano naman kayo kung ganito talaga yung bahay nyo. Kung deserve po natin Kahit paano mapalagyan natin yung plywood para dyan. mapagawa natin ng dingding yung bahay nila mga kaigan. Taas-taas lang natin. So kailangan ko po ng kunting tulong na po sa lahat ng ating Kaya, nagpapadaan ako dito eh. Nakailang balik na kasi dito ako. mga ating supporters dyan na Lagi kong tulungan sa atin. Kasi siyempre, kung ako lang po, hindi ko talaga ito pa kaya nag-isa. talaga naman.
Kanina po gusto yung ko mga po makatulong sa ating Doon po kapwa yan sa anak ko. para kahit papano So, ganito gumaan sir. yung kanilang ay simpleng paraan po. Yung sakit nyo, kailan pa po Pwede yan? tayong tumulong. Martis po. Matagal na yan na. Tumulong po tayo sa konting halaga, sa Kung konting minsan bagay na nararamdaman ko ibibigay naman, nyo sumasakit tapos sa nawawala. akin. Bina. Ibibigay po Hindi na po natin kayo sa ating Ngayon, nakakalakad po. kaibigan na Opo. medyo kapos po sa kanilang pamumuhay. So, putas-putas po kasi Yung una, ang wala kanilang talaga. bahay mga kaibigan. So, May ininom pa po sila ba? siyempre ng lamig. Meron po. Dahil po dyan sa natutulog po rin sa papag lang po yan eh. Babalikan kita dito Tapos sir. po yung Ilang, nakakalaykay lang po silang sako, mga damit, ano mo, para mapagawa na para po may pangharang po sila sa itong kanilang lalagyan ng bahay. plywood. Kasi So, grabe na po talaga. huwag natin po sa kanila ipagkait kung meron po tayong paraan para tumulong. Po dahil nakita natin sila dyan sa tabiang daanan na dumadaan tayo sa bawat araw ay pumupunta tayo sa atin kliyente na ginagamit din natin sa unahan ng lugar na yan. So, kaya siyempre parang nakakabalik-balik ko yan. Nakikita ko na ganyan po yung bahay nila. So, naawa po ako. Kaya, so kung meron po tayong pwedeng tulong dyan, tulungan nyo din po ako para makalikom ng kunting halaga para mapapalitan po yun. Kasi po ako, kahit po napakahirap din ang aking pinagdadaanan sa buhay, gusto ko rin po makatulong. So, yan po. So, kung kayo po ay gustong tumulong, pwede po kayo sa akin mag-send sa aking email account, sa aking page, sa aking TikTok. Nandyan po sa ang link sa dito sa aking YouTube. Makikita nyo po dyan mga kaibigan. So nakikita nyo naman po, di ba? Yan. Nasa tabi po sila ng kalsada. Tapos ganyan po yung bahay nila. Ang ulam nyo po, itlog. Itlog lang ang ulam nyo. Yun lang po yung papaulam ko sa kanya, sir. Ay, wag mo nyo pong papaulamin sa lagi po ng itlog na gano'n. May sakit po kasi sa ano yan, sa kidney. Sa bato daw. O pag mayroon pong sakit sa kidney, bawal po yung itlog. Wag mo na po siyang papaulaman ng itlog. Ay, bawal. O bawal po yan sa may sakit sa ano. Kumbaga, lalo po yan, lalo pag prito po may mantika, lalo po yan magkakasakit. So, ibili nyo na lang po siya ng ibang ulam. So, magbibigyan ko muna po kayo ng ano, ng pambili ng ulam. Bilihan mo na lang po siya ng ibang ulam, okay? So, para hindi po siya iulam ng ganun. Ito po, madam. Yung ulam. Dagdagan natin yan para makabili ka ng ulam. Ito. Yan, bili mo muna po siya ng ulam. Babalikan ko po kayo dito, okay? Para ayusin natin yung ano, yung tinitirahan niya. Okay ma'am, bibili niyo po siya ng ulam. Hindi na po, wag mo na po siya mapaulamin ng itlog. Okay, kasi bawal po yung itlog. Tingnan mo pong itlog, ang daming mantika. Oh. Okay, sige, babalik po ako dito ha, mga ano lang, babalik agad po ako para diyan sa bahay niyo. Okay, God bless po. So, yun mga kaibigan ng bahay nila. So, tingnan nyo po ang kanilang dingding. Grabe po. Mga sako po, mga damit na pinalaykay po. Pangharang para po hindi lang po sila pasukin masyado ng lamig ng hangin. So, tulungan po natin sila mga kaibigan para mapagawa yung dingding ng bahay. Naging okay. Okay. Salamat po sa inyong panonood mga kaibigan. Sana makabalik agad ako sa kanila
para mapagawa po yung dingding ng bahay nila at matulungan natin silang sa kanilang pamumuhay. So, salamat po sa inyong panonood mga kaigan. Sana magustuhan nyo ang aking video. Yung dingding, itong ating kababayan na medyo kapos sa buhay, na medyo hirap talaga mga kaigan. Nakikita nyo po naman yung bahay nila. Kasi sa tsura pa lang, so talagang siyempre parang mahirap. So interview na natin sila kung ano talaga yung dahilan kung bakit ganyan yung bahay nila. Okay? Sige, abang-abang lang kayo mga kaiba. I-interview natin sila.